For today's video mga katrops, nagluto nga pala ako ng pinakbet at pritong karne ng manok. At ang kasama ko for today's vlog ay yung bunso ko ngang kapatid. Kaya naman food trip malala na naman ang inyong katrops. So ayun mga katrops, meron nga tayo ditong karne ng manok. Yung iba nga dito ay na-debone na. Ito nga yung gagamitin natin para sa prito. At itong mabuto naman ay isasahog nga natin sa lulutuin nating pinakbet. Bale, 2 putahe kasi yung lulutuin ko ngayong araw. Pinaglalagay ko na nga isa-isa dito sa may chopping board tong karne ng manok na pang prito. Maglalagay lang ako dito ng pampalasa na pinong paminta. Mas gusto ko talaga na pinong paminta yung pinaglalagay ko sa mga niluluto ko dahil mas malasa. Naglagay na nga rin pala ako ng kaunting magic sarap at itong asin. Tsaka ako lang nirarab yung mga nilagay kong pampalasa dito sa karne ng manok para lahat ng part magkaroon ng lasa. Ngayon naman mga katrops ay susunod ko lang ang asikasuhin yung para sa pakbet. Kapag ka nagluluto nga ako ng pinakbet, ganitong hiwa nga yung ginagawa ko sa talong. At ayan, okay na nga ito, nahugasan ko na nga rin ito, kaya naman tara magluto na tayo. Naglagay nga lang ako dito ng kaunting mantika para prituhin na nga itong mga karne ng manok. Kanina nga ang balak lang sana naming luto dito sa karne ng manok ay sasahog lang namin lahat sa pinakbet. Kaso nag-request nga itong mga bata na gusto nga daw nila ng pritong manok at sakto pa nga na naubos na nga yung harina na binili ko nung nakaraang araw. Kaya naman ang ginawa ko na nga lang ay minarinade ko na nga lang ito sa paminta, asin at magic sarap dahil tsak na sigurado kahit napakasimple lang ng mga pinaglalagay kong pampalasa ay siguradong napakasarap na neto at sure ako na mapaparami sila ng kain dahil alam nyo na kapag ka mga bata mahilig sa fried chicken. Pero sa bagay, sa tingin ko hindi lang yung mga bata yung mapaparami ng kain. Siguradong pati kami na matatanda ay mapaparami ng kain, lalo na't may pares pa na pinakbet. Ay nako, siguradong masisira ang diet ko ngayong gabi. So ayun, sinimulan ko na nga palang maggisa dito sa same pan. Hindi na nga ako nagpalit ng kawali dahil malasa nga yung pinagprituhan ng karne ng manok kanina. At ayan, inilagay ko na nga pala dito yung karne ng manok at gisa-gisahin nga lang natin ito mga katrops. At kapag ka ganito na nga siya ay pwede na nga tayo ditong maglagay ng bagoong. Ganito nga yung ginagamit naming pampaalat kapag ka nagluluto kami ng pinakbet dito sa probinsya mga katrops. Kasi alam nyo yun, sa ibang lugar kasi kapag ka nakikita kong nagluluto sila ng pinakbet ay yung alamang nga yung ginagamit nilang pampaalat. Pero sa bagay mga katrops, kahit anong pampaalat nga yung gagamitin ay okay na okay lang. Kasi nga meron tayong iba't ibang way sa pagluluto. Basta ba ang importante na mahalaga makapagluto tayo ng masarap na ulam. So ayun, takpan na nga lang natin ito para mas mabilis maluto. At pagkatapos nga ng mga ilang minuto ay ayan, luto na nga itong ating pinakbet na may karne ng manok. Tignan nyo naman yan mga katrops, oh saktong-sakto yung pagkakaluto natin sa gulay. Ganitong mga simpleng ulam nga lang dito sa probinsya ay napakasarap na. At dahil kanina pa nga kami nagugutom ay ayan, nagsandok na nga kami ng aming pagkain. At kasama ko nga pala ang aking bunsong kapatid ngayon. Kaya naman tara mga katrops, kain na tayo. Kumuha na nga rin kayo ng inyong pagkain at sabayan nyo na nga kami. Dito na nga kami kumain sa may likod ng bahay dahil napakainit nga sa kusina. Eh alam nyo na kapag ka sobrang init nakakawalang gana nga kumain. Abay kahit sobrang sarap pa ng ulam mo, siguradong hindi ka gaganahan. So ayun mga katrops, kung umabot ka nga sa part ng video na to, pa-comment naman dyan sa baba kung taga saan ka at kung anong oras mo nga ito napanood para alam ko kung saan nakarating tong aking video. So bale, maraming salamat na thank you nga pala sa mga katrops natin dyan na laging nagso-support. At hanggang dito na lang, wag nyo palang kalimutang mag-like and share. Salamat sa panonood. Bye-bye!